Mga idol, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pwede natin itong ituloy hanggang sa latest chapter. Mag-iwan lang kayo ng comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Nagsisimula ang kwento sa isang nagyayelong larangan ng digmaan, kung saan may isang lalaki na nakatayo sa ibabaw ng bundok ng mga bangkay. Paglingon niya, nakita niya ang isang binatang may itim na buhok na tinawag niyang As, at halatang nagulat siya sa pagdating nito. Tinanong ng mas matandang lalaki kung bakit naroon ang binata, dahil dapat ay nasa isang misyon ito ng panunupil. May sugat ang mukha at seryoso ang tingin ng binatang may maitim na buhok habang malamig niyang sinagot na dumating siya roon upang patayin ang lalaki. Sa kabila ng banta, nanatiling kalmado ang blondeng lalaki at tila wala man lang pakialam sa sitwasyon. Inakusahan naman ng binata ang mas matanda na balak nitong gamitin ang lahat ng tao at pagkatapos ay itatapon sila kapag hindi na sila kapaki-pakinabang. Naglalagablab sa galit ang kanyang tingin habang tinatawag niya itong ama. Ngunit malamig na sumagot ang mas matanda na iyon daw ang kapalaran ng isang taong walang pakpak, at tinawag niya ang binata na isang handal na anak. Dito natin nalaman ang pangalan ng ating bida, Ashtar Ayheim, isang binatang determinadong baguhin ang sarili niyang kapalaran. Kasunod nito, ipinakita ang sagisag ng bahayan ng Ayheim, isang marangal na angkan na kilala sa kanilang napakalaking kapangyarihan. Bilang pinakamalakas na angkang mandirigma sa buong kontinente, nanumpas silang protektahan ang maharlikang pamilya, at ang kanilang pinuno ay si Lord Roderick. Siya ang nag-iisang may taglay ng 7 pakpak sa buong kaharian, at minsan niyang iniligtas ang batang si Ashtar mula sa isang matinding pag-ulan ng nyebe dahil lamang sa kanyang kapritsyo. Upang mabayaran ang utang na iyon, ginawa ng bata ang lahat ng ipinag-uutos ng kanyang ama nang hindi kailanman kinukwestiyon ang mga utos nito. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang buhay. Palagi siyang minamaliit, gaya ng makikita sa kanyang alaala kung saan may hawak siyang sirang kahoy na espada. Patuloy siyang hinahamak ng ibang mga bata at sinasabihan na huwag magyabang dahil lamang sa kanyang presensya roon. Ang tandang pakpak sa likod ay patunay ng kapangyarihang mahika, ngunit siya lamang sa buong angkan ang walang kakayahang gumamit ng mahika. Dahil dito, malupit siyang binansagan ng sarili niyang mga kapatid bilang walang pakpak, upang maliitin siya. Sa kabila ng lahat ng paghamak, hindi kailanman sumuko ang binata at patuloy siyang nagsanay ng espada ng walang kapaguran. Pinilit niyang palakasin ang sarili, nagpa-push up sa ulan at buong pusong nagsikap na maging mas malakas kaysa sa lahat. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil naniniwala siyang balang araw, ang lahat ng kanyang pagsisikap at debosyon ay gagantimpalaan din. Pagbalik sa kasalukuyan, makikita natin ang ating bida sa isang nagyayelong kagubatan, kasama ang kanyang mga kasamahan. Bigla na lamang nagtago ang binata sa likod ng isang puno nang may maramdaman siyang kakaibang papalapit. Laking gulat niya nang makita na napalibutan na ang kanyang grupo, kaya't napatanong siya sa sarili kung ito ba ay isang ambas. Pagbalik sa kasalukuyan, kinwestiyon ng binata ang kanyang ama kung bakit ganito na lamang tinraider ang kanyang katapatan. Ngunit malamig siyang sinagot ng Lord, sinabing ang isang kasangkapan ay hindi dapat umasa ng anuman at tapos na ang silbi niya. Napuno ng puot at hinanakit ang mukha ng binata nang marinig ang malulupit na salita ng kanyang ama. Dahil dito, sumugod siya na may hawak na espada, handang salakayin ang lalaki. Sumigaw ang binata na isa siyang tanga dahil naniwala siya sa isang tulad niya sa loob ng mahabang panahon. Sa galit, pinakawalan niya ang isang malakas na hampas, habang kinukutya ang sarili bilang isang kaawa-awang handal dahil sa kanyang pagiging inosente. Ngunit halos hindi man lang natinag ang Lord sa atake at isang maliit na hiwa lamang ang natamo sa kanyang mukha. Biglang lumitaw ang dalawang lalaki at ginapos ang bida gamit ang kapangyarihang mahika. Sila ang kanyang mga kapatid, at walang awa nila siyang inatake ng kanilang mga espada. Napahiyaw sa sakit ang binatang may itim na buhok habang siya'y nakagapos at tinatamaan ng mga duwag na atake.
Tinukso siya ng isa sa mga kapatid habang nakahandusay sa lupa, sinasabing ang isang, walang pakpak, ay mananatiling, walang pakpak, magpakailanman. Nakatayo ang tatlo sa harap ng natalong binata, habang isa sa kanila ang nagsabing bagay sa kanya ang gumapang sa lupa. Nakabulagtas sa nyebe, tinanong niya ang kanyang ama kung bakit pa siya tinanggap nito kung balak din naman pala siyang itapon sa huli. Lumuhod ang Lord at malamig na sinabi sa binata na huwag na siyang magpakailusyon, dahil wala naman daw talaga siyang silbi mula pa noon. Pagkatapos, hinawakan niya ang buhok ng binata at pilit siyang pinatingin sa kanya, habang puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Ibinunyag ng lalaki na ang kailangan lamang niya ay ang kapangyarihan ng 7 pakpak na naninirahan sa loob ng binata. Gulat na gulat ang bida at hindi niya maintindihan kung ano ang tinutukoy na 7 pakpak. Ipinaliwanag ng Lord na ang ina ng binata ay naging kapaki-pakinabang sa kanyang madidilim at makasariling plano. Ayon sa kanya, nagdala raw ito ng binhi na magsisilbi sa kanyang layunin upang lalo pa siyang magkaroon ng kapangyarihan. Sa kawalan ng pag-asa, iniunat ng binata ang kanyang kamay sa ibabaw ng nyebe, pilit siyang pinipigilan na umalis. Pon ng galit, sumigaw siya sa kanyang isipan, hinihinging sagutin ni Roderick ang kanyang mga tanong. Ngunit ang tanging naramdaman lamang ng binata ay ang lamig ng nyebe na dumadampi sa kanyang halos nagyayelong kamay. Tulala ang kanyang mga mata, pon ng kawalan ng pag-asa. Naitanong niya sa sarili kung ito na ba ang wakas ng kanyang paglalakbay. Ano ba ang naging saysay ng kanyang buhay? At para saan ang lahat ng kanyang paghihirap? Biglang naglaho ang lahat sa kaputian at init, kaya't napaisip siya kung nasa kabilang buhay na ba siya o basta ba ito'y nyebe lamang. Napagtanto niyang nasa bisig siya ng isang tao, litong-lito at hindi maunawaan ang nangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang hindi ito panaginip, kundi totoong nangyayari. Nagtaka ang bata kung nasaan siya, habang nakahiga pa rin sa malamig at walang proteksyong nyebe. Tumingin siya sa kanyang munting katawan at napansin niyang may kakaiba. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at tinanong ang sarili kung ang katawan na iyon ay talagang kanya. Doon niya naunawaan na hindi lamang siya nasa maliit na katawan, kundi nasa katawan siya ng isang sanggol. Pagtingin niya sa babaeng may hawak sa kanya, napansin niyang wala na itong buhay sa kanyang mga bisig. Bigla siyang nakarinig ng mga tinig at nakita ang gintong kislap sa mga mata ng isang taong nag-uutos. Ilang kalalakihan na nakasakay sa kabayo ang desperadong naghahanap sa babae sa gitna ng matinding pag-ulan ng nyebe. Inutusan ng pinuno ng grupo na mabawi ang sanggol na umano'y inagaw ng babae para kay Roderick. Nang marinig ang pangalan, nabigla ang sanggol at unti-unti niyang pinagdugtong-dugtong ang mga nangyayari. Naunawaan niyang si Roderick ay naghahanap ng isang sanggol, at ang sanggol na iyon ay siya mismo. Naitanong pa niya sa sarili kung ang sanggol na iyon ay tunay nga bang siya. Naalala niya na dati siyang natagpuan sa gitna ng isang nevesta, at doon niya napagtantong bumalik siya sa nakaraan. Nagningning ang mga gintong liwanag sa paligid niya habang tuluyang nagbago ang kanyang pananaw sa realidad. Sa tingin niya, napakawalang katuturan ng lahat, ngunit nagpasya siyang kumpirmahin na lamang ang sitwasyon sa kalaunan. Alam ng munting bata na kapag nanatili siya roon, muli siyang mapupunta sa kamay ng duke. Kaya't buong determinasyon siyang gumapang palayo sa walang buhay na babae. Binalot siya ng isang gintong enerhiya at naisip niyang kailangan niyang makatakas sa lalong madaling panahon. Matingkad na nagliwanag ang kanyang munting kamay habang sumasandal siya sa nagyayelong nyebe. Bigla siyang kinapos ng hininga at napamura sa sarili dahil hindi siya makahinga ng maayos. Sa tindi ng kanyang pagsisikap, pakiramdam niya ay parang nasusunog ang kanyang mga kamay at paa, at nagiiwan siya ng bakas sa nyebe habang gumagapang. Sa kabila ng buong buhay na paggagapang, isinumpa ng bata sa sarili na mabubuhay siya. Sumagi sa kanyang isipan ang isang larawan ng kanyang trahedyang kinabukasan, ang kamay niyang nakaunat kay Roderick. Puno ng dalisay na galit ang kanyang tingin,
at same time niyang isinumpa na maghihiganti siya kay Roderick. Kahit isa lamang siyang sanggol, patuloy pa rin siyang gumagapang sa malawak at nagyayelong kaputian. Sa sobrang pagod, tuluyan siyang nawalan ng malay nang marating niya ang mga paa ng isang tao sa kanyang daraanan. Isang batang babae na may puting buhok ang tumawag sa kanyang ama nang makita ang sanggol na nakahandusay sa lupa. Sumulpot ang isang lalaking may uban at napag-alamang siya ang bisekundi ng bahay refried. Kinuha niya ang sanggol sa kanyang mga bisig at napatanong kung paano napunta ang isang sanggol sa isang lugar na tulad noon. Habang karga-karga ng lalaki, tila sa wakas ay nakatagpo ang bata ng kaunting kapayapaan. Nanlaki ang mga mata ng bisekundi sa gulat dahil hindi niya inaasahang makakakita ng isang bata roon. Habang hawak ang maliit na bata, napaisip ang bisekundi kung sino ang batang iyon. Napansin niya ang mahabang bakas sa nyebe at lubos siyang nabigla sa layo na nagawang tahakin ng sanggol ng mag-isa. Samantala, mahimbing na natutulog ang munting bata, payapa ang mukha. Sa isang madilim na lugar, tinatanong ng bata ang sarili kung nasaan siya habang nakikita ang anyo ng isa pang bata. Sa sandaling iyon, ang sanggol na may pulang buhok ay tila sumasalubong sa kanya, at maraming gintong balahibo ang lumulutang sa hangin. Bigla siyang nagising sa isang duyan, gulat na gulat, iniisip na huwag gamitin ang kapangyarihang nakita niya sa kanyang panaginip. Pagdilat niya, nakita niyang may 4 na bata na nakatitig sa kanya, at isa sa kanila ang nagbabala na huwag siyang masyadong pasaway. Lubos na nalilito, hindi maunawaan ng batang lalaki ang nangyayari habang napapaligiran siya ng iba pang mga bata. Kinuha siya sa karga ng isa sa mga batang babae, ngunit nagpumiglas ang batang may itim na buhok, pilit na kumikawala. Sa isang biglang pagtalon, nakawala siya mula sa mga bisig nito, ikinagulat ng ibang mga bata. Agad siyang gumapang palayo, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot at desperasyon. Nabigla ang isa sa mga batang babae sa ginawa ng maliit na bata at napasigaw para patigilan siya, ngunit hindi siya nakinig at nagpatuloy sa pagtakas, habang nagtataka kung bakit siya hinahabol. Sa kawalan ng pag-asa, iniunat ng bida ang kanyang kamay at biglang may gintong enerhiya na umagos mula sa kanyang katawan. Nagliwanag ng matindi ang kanyang mga mata sa parehong gintong kulay ng kapangyarihang kakagising pa lamang. Bigla siyang lumutang sa hangin, at laking gulat niya nang mapagtantong totoong mahika ang nangyayari. Namangha sa sarili niyang kapangyarihan, patuloy siyang lumulutang nang hindi maintindihan ang nangyayari. Ngunit biglang pamalya ang mahika at siya'y nagsimulang bumagsak ng napakabilis. Paan ng takot ang kanyang mukha habang inihahanda ang sarili sa pagbagsak. Sa kabutihang palad, biglang sumulpot ang bisekundi at sinalo siya sa kanyang mga bisig, habang iniisip na napakamisteryoso ng batang ito. Nanlaki ang mga mata ng bida sa gulat nang makilala ang lalaking sumagip sa kanya. Naalala niya na ito si Highfried, ang bisekundi ng nasasakupan ng Lodek, ang lupain ng kanyang ama. Habang nakatanaw sa mansyon, napaisip ang bata kung isa rin ba iyon sa mga tahanan ng angkan ng Elmheim. Kasunod nito, ipinakita ang larawan ni Fagmuelmheim, ang pinuno ng angkan ng bisekundi at isang sangay ng pangunahing pamilya. Siya, at ang kapatid niyang si Lodric ay kilala bilang 2 pakpak, at magkasama nilang ipinagtanggol ang maharlikang pamilya. Ngunit naalala ng bata na namatay ang bisekundi sa isang digmaang sibil, kasama ang buong pamilya nito. Dahil sa impormasyong ito, tuluyan niyang napatunayan na totoong bumalik siya sa nakaraan at ito ang kanyang ikalawang pagkakataon. Gayunman, napuno siya ng pangamba sa pag-iisip na tumakas siya mula sa bahay ng duke, ngunit baka naman mahulog lamang siya sa kamay ng kapatid nito. Isang babae ang kumarga sa kanya at nagtaka kung ang mahika ng bata ay nawalan ng kontrol kaya siya lumipad sa ere. Ngumiti siya ng banayad sa munting bata, tila masaya na sa wakas ay nasa tabi na niya ito. Sa isang mapagmahal na yakap, pinakalma siya ng babae at sinabing hindi na niya kailangang matakot pa. Nawalan ng reaksyon ang bata sa kabaitan ng babae na patuloy siyang tinatrato ng may pagmamahal.
Samantala, pinagmamasdan silang dalawa ng Visconti na may kalmado at nag-iisip na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos, iniunat ng matandang lalaki ang kanyang kamay at mariing sinabi na ang batang ito ay nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, itinaas ng matandang lalaki ang damit ng sanggol at ibinunyag ang isang sagisag bilang patunay. Sa refleksyon ng salamin, makikita ang pagkagulat ng lalaki at ng babae nang makilala nila ang simbolo ng 7 pakpak. Nataranta ang bata nang makita ang marka sa kanyang katawan at napatanong kung bakit ito naruroon. Nagliyab sa matinding gintong liwanag ang kanyang mga mata habang tuluyang nilamon ng pagkabigla ang kanyang isipan. Naalala niya ang mga salita ni Roderick na sinabing kailangan nito ang kapangyarihan ng 7 pakpak na taglay niya. Sumagi sa kanyang alaala ang imahen ng kanyang ama na malamig at kalkuladong humahawak sa kanya. Doon niya tuluyang naunawaan na tinanggap lamang siya upang sa hinaharap ay agawin ang kanyang 7 pakpak. Pawn ng galit, kinwestiyon ng bata kung paano nagawa ni Roderick na tawagin siyang walang pakpak, matapos nitong nakawin ang sa kanya. Nagtaka ang babae sa biglaang pagbabago ng ekspresyon ng bata sa kanyang mga bisig. Tinanong niya ang Visconti kung ano ang balak nitong gawin sa sanggol na hawak niya. Nang marinig ang tanong, napagtanto ng bata na delikado ang sitwasyon at kailangan niyang kumilos agad. Alam niyang hindi dapat mapunta ang kanyang kapangyarihan sa kamay ng angkan ng imin, dahil kakailanganin niya ito para sa kanyang paghihiganti. Ngunit ikinagulat ng bata ang sagot ng matandang lalaki, simple nitong sinabi na aampanan nila ang bata. Ang hindi inaasahang desisyong iyon ay nag-iwan sa bida na walang masabi at tuluyang natulala. Sa isang banayad na kilos, inunat ng Visconti ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang ulo ng bata. Sinabi niya na ang bata ay isa pang munting sisiw na hindi pa kayang lumipad mag-isa at nangangailangan pa ng gabay. Nangako ang matandang lalaki na aalagaan siya at pananagutan ang kanyang pag-aaruga hanggang sa dumating ang araw na kayanan niyang lumipad sa sarili niyang lakas. Nanlaki ang mga mata ng bata sa mga salitang puno ng kabaitan at pag-aaruga mula sa matandang lalaki. Biglang nadapa ang isa sa mga batang babae nang marinig ang usapan sa likod ng pinto ng sala. Napansin ng Visconti na ang lahat ng mga bata ay palihim palang nakikinig sa usapan sa buong oras. Isa sa kanila ang umami na nag-aalala lamang sila para sa bagong sanggol sa bahay. Nagtipon ang buong pamilya habang lumalapit ang mga bata sa ina na may hawak sa bagong miyembro ng pamilya. Ngumiti ang babae sa munting bata, habang ang isa pa niyang anak na babae ay lumapit na puno ng pag-usisa upang masilayan ito. May payapang ngiti, minasdan ng bagong inaang. Sanggol sa kanyang mga bisig na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Pagkatapos, marahan niya itong inangat at tinawag na Aster, ang pangalang nangangahulugang isang bagong bituin na isinilang sa kanilang pamilya. Lumipas ang 10 taon, at nailayan natin ang malaking mansyon ng pamilya ng Visconti sa isang maaraw na araw. Si Lord Highfried, na ngayoy mas tumanda na, ay sinalubong ng isa sa kanyang mga tauhan sa pasukan ng kanilang tahanan. Mula sa isang karwahe, bumaba ang isang binatang kumpiyansa at matatag ang tindig, may espada sa baywang. Tinulungan niya ang isang dalagang may pulang buhok na bumaba mula sa karwahe at tinawag niya itong kapatid. Nagpasalamat ang dalaga sa magalang na kilos ng binata, at naalala natin na isa siya sa mga batang tumanggap at umaruga sa kanya noon. Magkasabay silang naglakad na parehong seryoso ang mga mukha. Patungo sila sa asembleya ng sayaw ng espada, isang napakahalagang pagtitipon para sa mga maharlika. Ang taunang kaganapang ito ay iniaayos ng isang angkan ng mga duke at pinagdarausan ng pagtitipon ng lahat ng mararangal na angkan ng sining pandigma. Isa itong lugar kung saan ipinapakita ng bawat pamilya ang kanilang lakas at sinusubok ang pinakamahusay nilang mga espadahin sa labanan. Nakisama ang magkapatid sa maraming iba pang kabataang maharlika na naghihintay sa pagsisimula ng paligsahan.
Nagsimula ang mga tao na magbulong-bulungan tungkol sa pamilya ng Visconti at sa 10 na batang may hindi tiyak na pinagmulan. May masamang tingin, pinag-uusapan nila kung hanggang saan ang kayang gawin ng pamilya ng Visconti para dungisan ang pangalan ng Elheim. May isang maharlika pang nagturo sa bida mula sa likuran at kinilala siya bilang ang ampon. Napansin ng kanyang kapatid ang mga titig at sinabi sa binata na huwag pansinin ang masasamang komento. Habang mahigpit na nakatikom ang kanyang kamao, mariin niyang sinabi na sa lugar na iyon, ang mahihina ay palaging dinudurog ng walang awa. Magkatabi silang tumayo, parehong may determinadong tingin, handa sa anumang haharapin nila. Ipinaliwanag ng kanilang ama na iyon ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya ng Visconti sa gitna ng mga maharlika. Dagdag pa ng Visconti, nais niyang ipakita ang mapait na realidad na ito sa kanyang ampon na anak. May seryosong tingin ang matandang lalaki nang tanungin niya kung nadismaya ba ang binata sa sitwasyon. Ngunit may kumpiyansang ngiti at nagniningning na mga mata, sinabi ng binata na wala siyang pakialam sa lamig ng pakikitungo nila. Napatawa ng may ginhawa ang ama ng binata sa sagot ng kanyang anak, at halatang ipinagmamalaki niya ito. Makalipas ang isang nakakailang pagtitipon panlipunan, muling nasalayan ni Astor ang arena, isang lugar na nagtataglay ng mapapait na alaala ng kanyang mga dating kahihiyan. Ngunit ngayon, naibalik na sa kanya ang 7 pakpak, at alam niyang iba na ang lahat. Nagliyab sa gintong liwanag ang kanyang mga mata habang same time niyang isinumpa na sa pagkakataong ito, hindi na siya hahayaan na hamakin ni Newman. Pagkatapos, magkasama silang tatlo na naglakad patungo sa malaking bulwagan ng pagtitipon. Mula sa isa sa mga bintana, 2 batang maharlika ang tumitig sa pagdating ng pamilya ng Visconti na may halong paghamak. Naramdaman ng binatang may itim na buhok ang masasamang tingin, ngunit hindi siya natinag. May matatag na mga hakbang, ipinagpatuloy nila ang pagpasok sa bulwagan, handa para sa kanilang debo. May kumpiyansang ngiti, sinabi niya sa sarili na sa pagkakataong ito ay magiging maluwalhati ang kanyang unang pagpapakilala sa lipunan. Sa panahong iyon, kung kailan namamayani ang mga kabalyero, ang lakas ang pinakamahalagang pamantayan para sa mga maharlika. Makikita natin ang isang binatang may mapusyaw na buhok na nakikipaglaban gamit ang espada sa isa sa mga duelo ng kaganapan. Para sa mga maharlika, ang kapangyarihan ay sinusukat sa kahusayan sa espada at sa galing sa labanan. Ang mga laban sa arena ay itinuturing na rurok ng sining ng eskrima at isang pagsubok para sa pinakamahusay na mga mandirigma. Ang kariktan at dangal sa labanan ang paraan ng isang maharlika upang ipakita ang kanyang reputasyon at ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Habang naglalaban ang dalawa sa arena, masusing pinagmamasdan ng karamihan ang bawat galaw. Bigla, sabay na sumugod ang 2 eskrimador sa isang mabilis at mapagpasyang atake. Ngunit ang pinakadakilang sagisag ng kapangyarihan at dangal ay ang medalya, isang bagay na kakaunti lamang ang tunay na nagtataglay. Sa isang eksaktong hagupit, nagawang tanggalan ng armas at talunin ng binatang may mapusyaw na buhok ang kanyang kalaban sa arena. Nabigla ang binatang may pulang buhok sa kahihiyan ng kanyang pagkatalo sa harap ng lahat. Itinaas ng nagwagi ang kanyang espada, ipinapakita ang simbolong kumakatawan sa lakas at dangal. Ang kumikislap na marka sa kanyang kamay ang medalya, patunay ng kanyang kapangyarihan at karangalan bilang isang kabalyero. Mula sa isang VIP na pwesto, nagkomento ang pamilya ng Visconti na ang lugar na ito ay nanatiling mapang-api gaya ng dati. Sinabi ng isa sa mga dalaga na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ayaw pumunta sa pistahan ang iba pa nilang mga kapatid. Naalala ng bida ang kanyang nakaraang buhay at ang mga bully na nanghamak sa kanya sa lugar na iyon. Muling sumiklab sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang matinding pagkatalo sa parehong kaganapan. Napansin ng kanyang kapatid ang pagbabago ng kanyang ekspresyon at tinawag siya sa pangalan, halatang nag-aalala para sa kanya. Tinanong siya nito kung kinakabahan ba siya dahil ito ang una niyang asembleya ng sayaw ng espada, ngunit tumanggi siya at sinabing hindi iyon nostalgia, sa halip,
nasusuklam siya sa lahat ng ito. Lubos na nalito ang dalagang may pulang buhok sa hindi inaasahang sagot ng kanyang kapatid. Sinabi ng Vice-Conde na kailangan niyang dumalo sa isang pulong at ipinakiusap sa anak na bantayan ang kapatid nitong babae. Nagreklamo ang dalaga, sinasabing mas matanda siya, ngunit inasar siya ng binata at sinabing masyado siyang pasaway at pabaya. Pinayuhan ng matandang lalaki ang binata na samantalahin ang pagkakataon para makipagkilala at bumuo ng mga bagong koneksyon. Ngunit bago siya umalis, binalaan niya ang anak na siguraduhing walang makakaalam tungkol. Sa 7 pakpak, pagkaalis ng ama, napaisip ang binata na mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagtatago ng kanyang kapangyarihan. Bigla niyang naramdaman ang mga masasamang titig ng ibang mga maharlika sa bulwagan na nakatuon sa kanya. Napabuntong hininga ang bida at naisip, ang hirap makihalubilo kapag ganito kabigat ang atmosfera. Sa kabila ng pagkamapanlate ng paligid, sumilay ang determinasyon sa kanyang mga mata. Lumalayo ang kanyang kapatid at tinanong siya kung saan siya pupunta na tila nagmamadali. Kumpiyansa niyang sinagot na hahanap lang siya ng ilang kaibigan. Lumapit siya sa isang grupo ng mga kabataang maharlika na nagpapahinga sa isang sofa sa bulwagan. Napansin siya ng isang lalaking may pulang buhok at bastos na tinanong kung sino raw ba siya. Hindi natinag, nagpakilala ang bida at mahinahong tinawag ang binata bilang kapatid ni Alice. Ibinunyag niya ang buo niyang pangalan bilang Asfanheim at sinabing siya ang nakababatang kapatid. Nabigla ang lalaking may pulang buhok, at ipinaliwanag ng bida na nakita niya ito mula sa malayo kaya lumapit siya upang bumati. Ngunit may isa pang maharlika na may galit na tingin ang nagsabi na ang binatang iyon ang ampung anak ng pamilya ng Vice-Conde. Sinabi ni Dals na kaya lang naman naglalakas loob ang isa na gamitin ang titik, F, sa kanyang pangalan. Biglang naalala ng bida na sina Dice at Brian ang 2 taong tumulaksil sa kanya sa nakaraan niyang buhay. Dahil sa alaalang iyon, napagtanto niyang napakakatawa-tawa na minsan ay kinatakutan niya ang 2 ito. Ngayon, sa paningin niya, para na lamang silang mga batang naglalaro ng pagbibihis sa isang maliwanag na entablado. Tinawag siya ng kanyang kapatid sa pangalan upang ilayo siya sa mabibigat at madidilim na iniisip. Pagkatapos, hinayla siya nito sa braso at sinabing umalis na sila dahil nagpakilala na siya at nagawa na ang dapat. Biglang tinawag ng lalaking may pulang buhok ang pangalan ng dalaga, dahilan upang manginig siya sa kaba nang mapansin siya nito. May mapanuyang ngiti, tinanong ng lalaki kung nagtatago pa rin ba siya sa likod ng kanyang ama. Inanyayahan niya ang dalaga na sumama sa kanila, sinasabing iyon daw ay utos mula sa pangunahing angkan ng kanilang pamilya. Ngunit tumanggi ang dalaga at mariing sinabi na walang relasyon ng amo at alipin sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Pinigilan ng bida ang kapatid na umalis sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso at paghingi na maghintay muna. Mahigpit ang hawak niya sa pulsuhan nito habang sinasabi na hindi pa siya tapos makipag-usap sa mga kaharap nila. Pagharap ng binatang may itim na buhok sa grupo, seryoso at determinado ang kanyang mukha. May masamang tingin, tinanong ng pulang buhok kung may alam ba ang bida na hindi nila alam. Pagkatapos, ininsulto niya ang ama ng dalaga, sinabing isa itong kabalyero na ni hindi man lang nagawang protektahan ang hari. Ipinagpatuloy pa niya, sinasabing ang ama ng dalaga ang sinisi sa lahat at pinutulan ng braso ng sarili niyang kapatid. Tinapos pa niya sa pagsasabing masaya siya na wala siyang dugo ng talunan sa kanyang mga ugat. Paan ng galit, sinigawan siya ng dalagang may pulang buhok at inutusan na bawiin agad ang mga sinabi nito tungkol sa kanyang ama. Ngunit lalo pa siyang namutya, sinasabing ang dalaga raw ang nag-iisang tumanggap ng medalya bilang karangalan na kabalyero ng taon. Ininsulto pa niya ang dalaga at sinabing tiyak na labis na nadismaya ang ama nito na magkaroon ng anak na tulad niya. May maput na tingin, binalaan niya ang dalaga na hindi ito sayawan at dapat itong umasal ng naaayon. Patuloy siyang nanghamak, sinasabing sa susunod ay magsuot na lamang daw ito ng basahan para hindi na alintana kung mabasa.
Biglang lumapit ang bida at sinabi na nag-aalala siya bago pa man dumating sa lugar. Ibinunyag niyang natatakot siya na baka wala na siyang maramdaman na galit kahit makita niyang muli ang kanilang mga mukha. Pagkatapos, malamig niyang kinuha ang bote ng inumin mula sa isang maharlika sa tabi. Tumingin siya sa kanyang kapatid at sinabing, sa totoo lang, nakakagaan ng loob na harapin silang muli. Inihagis niya ang bote paitaas at may mapanuksong tono na tinawag ang pansin ni Des. Halos wala ng oras ang pulang buhok na maharlika para umiwas, at mabilis na bumagsak ang bote sa kanyang direksyon. Sa isang mabilis na galaw, hiniwa ng binata ang bote sa ere at sinabing mabuti na lang at nagkita silang muli. Nabasa ng inumin ang maharlika at lubos siyang nabigla sa asal ng binata. May hawak na espada, hinarap niya ang kanyang ampon na kapatid habang ang isa pa ay desperadong tumatawag sa kanya. Tinawag ng bida ang inumin sa kanyang daliri at napagtanto niyang katas lang pala ng ubas iyon. May masamang ngiti, sinabi niyang ang inumin ay bagay na bagay sa isang layaw na maharlika tulad niya. Bumalik ang eksena sa 3 taon ang nakalipas, kung saan may isang tinig na humihiling sa binata na magpigil sa sarili sa gitna ng laban. Umiiyak ng desperado ang isa sa kanyang mga kapatid at tinatanong kung sinasaktan na ba niya ang iba. Ang gintong enerhiya ay tila nawawala sa kontrol at tinatakot ang mga batang babae na kasama niya noon. Sumabog ng mapanganib ang kapangyarihan ng 7 pakpak, at hindi niya inakalang magiging ganoon ito kalakas. Lubos na nababahala ang Viceconde at nagtataka kung ang lakas na iyon ay maaari nga bang makontrol. Tinanong niya ang sarili kung kakayanin ba nilang dalawa na supulan ang napakalaki at mapanganib na kapangyarihan na iyon. Pagbalik sa kasalukuyan, may isang gwardya na nagmamadaling pumasok sa silid-pulong ng Viceconde na may dalang balita. Tinanong ng matandang lalaki kung ano ang nangyari, dahil nasa kalagitnaan sila ng isang pagpupulong. Ibinunyag ng gwardya na ang mga anak ng pangunahing angkan at ng sangay ng Elmheim ay kasalukuyang nagduduelo. Nang marinig ang balita, naging seryoso at tensyonado ang mga mukha ng dalawang pinuno ng pamilya. Walang pag-aatubili, tumayo ang Viceconde at nagmamadaling lumabas ng silid upang alamin ang nangyayari. Nakita siya ng kanyang anak na babae at tinanong kung ano ang napakaseryoso at nagmamadali siyang ganoon. Napansin ng isa sa mga maharlika mula sa pangunahing angkan ang namumuong gulo sa pagitan ng mga kabataang lalaki. Nagkomento siya na bihira makita ang alitan sa pagitan ng magkakapatid ng angkan ng Elmheim. Pinagmamasdan ni Hulk at ng Viceconde ang eksena, at naisip ng isa sa kanila na depende sa magiging resulta ng laban, maaaring magbago ang pagtingin ng iba pang mga maharlika. Samantala, ang ibang mga maharlika ay nanunood din na may halong pag-aalala at pagkamausisa sa kanilang mga mukha. Ngumiti ng masama ang duke at naisip na maaaring maging magulo ang pistahan kapag umapaw ang galit. Tinawag ni Dallas ang kalaban na tanga dahil nakipag-away pa ito sa angkan ng duke sa ganitong paraan. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang sagisag ng 4 na pakpak, pinatutunayang nasa mas mataas siyang antas. May mapanlit na tingin, inutusan ng pulang buhok ang bida na ipakita rin ang sarili nitong sagisag ng mga pakpak. Pinagtawanan niya ang bida at tinanong kung nahihiya ba itong ipakita ang kanyang sagisag. May mapanuyang ngiti, sinabi ng bida na nakakahiya ang magyabang gamit ang isang payak na sagisag. Nagalit si Dice sa pang-uwiyam at sa tapang ng binata na hamunin siya ng walang takot. Kaya iminungkahi ng bida na kung siya ang mananalo, hihingi ng tawad si Dice sa kanyang kapatid. Tinanggap ng pulang buhok ang hamon, ngunit idinagdag na kung siya naman ang manalo, magiging aso niya ang kalaban habang buhay. Walang patumpik-tampak, sumugod si Dallas dala ang kanyang espada at nagsimula ang isang matinding labanan sa loob mismo ng bulwagan. Nagbanggaan ang mga talam ng malakas, ngunit nagawang salagin ng bida ang atake ng hindi masyadong nahihirapan. Nanatiling matatag at nakapokus ang binatang may itim na buhok habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang espada.
Pagkatapos, ginamit ni Dallas ang kapangyarihan ng sagisag ng 4 na pakpak upang palakasin ng mahika ang kanyang susunod na hampas. Binalot ng pulang aura ang kanyang talam at pinakawalan niya ang isang napakalakas na atake laban sa kalaban. Mula sa malayo, sumigaw ang kapatid ng bida sa kanyang pangalan, halatang nag-aalala sa magiging resulta ng laban. Samantala, pinagmamasdan ng duke ang labanan na may ngiti at iniisip na hilaw pa ang eskrima ng kanyang anak. Ngunit alam niyang nababawi iyon ng kapangyarihang mahika ng sagisag. Ipinaliwanag niya na ang mahika ng isang pakpak ay tulad lamang ng munting apoy ng kandila, mahina at maliit. Samantalang ang mahikang taglay ng 4 na pakpak ay parang pagsabog ng napakalakas at mapanirang kapangyarihan. May masamang ngiti, tinanong ng pulang buhok ang binata kung saan napunta ang lahat ng tapang niya kanina. Inasar pa niya ito, sinasabing hindi ba't gusto raw nitong pilitin siyang humingi ng tawad sa mga sinabi niya. Galit na galit, inutusan ni Dis ang bida na ipakita na ang tunay nitong kapangyarihan at tumigil na sa pagtatago sa depensa. Pagkatapos, inihanda ng pulang buhok ang isang huling hampas gamit ang 2 kamay upang tapusin na ang laban sa isang bagsakan. May isang maharlika ang ngumiti ng kampante at sinabing tapos na ang laban. Sa sandaling iyon, binalot ng gintong aura ang espada ng bida habang naghahanda siya para sa huling kontra-atake. Sa isang mabilis na galaw, hinarang niya ang suntok ng kalaban at nagbanggaan ang 2 enerhiya ng napakalakas. Lubos na nabigla ang pulang buhok, dahil hindi niya inaasahan na mapipigilan ng ganoon kadali ang kanyang atake. May kumpiyansang ngiti, sinabi ng binatang may itim na buhok na masyado itong madaldal. Agad siyang gumanti ng isang malakas na sipa at tumilapon ang maharlika palayo. Nanatiling nakatayo ang binata sa matatag na tindig, at ang kanyang gintong aura ay nagningning ng matindi sa paligid niya. Naisip niya na 10 taon. Siyang nagtiis at nag-aral ng mahika sa bahay ng Visconti, lahat iyon para sa paghihiganti. Nagniningning sa determinasyon ang kanyang mga mata habang inihahanda ang sarili na ipagpatuloy ang laban kay Dis. Walang pag-aatubili, sumugod siya at pinakawala ng sunod-sunod na mabilis at malalakas na hampas laban sa kalaban. Hindi na nakasabay ang pulang buhok sa depensa at tuluyang napaluhod, lubos na napasabsab sa bigat ng mga atake. Pinagmamasdan ng isa pa niyang kapatid ang eksena ng may pagkagulat, hindi siya makapaniwala na naiipit si Dis ng ganoon. Biglang may berde at dilaw na enerhiya na tumulak sa maharlika palayo ng may napakalakas na puwersa. Sa desperasyon, sumigaw ang pulang buhok na may 4 siyang pakpak at hindi siya dapat matalo ng isang tulad ni Aster. Ngunit hinarap siya ng bida ng may malamig na titig, walang pakialam sa kapangyarihan ng kalaban. Agad siyang nagpakawala ng isa pang malakas na hampas na rumaga sa patungo sa pulang buhok. Nabigla ang ibang mga maharlika at nagtaka kung mananalo nga ba ang binata sa ganitong paraan. Lahat ay nagbulungan na tila may mga halimaw, paring tulad niya sa angkan ng Ianheim. May nag-aalab na determinasyon sa kanyang mga mata, ipinagpatuloy ng bida ang kanyang pag-atake, hindi binibigyan ng pagkakataon ang kalaban na makabawi man lang ng hininga. Pinagmamasdan ng Visconti ang eksena ng may pag-aalala, katabi ang kanyang anak na babae, at sinabing masama ang takbo ng sitwasyon. Pan ng galit, pilit na nilalabanan ni Alice ang nakapanlulumong kapangyarihan ng kanyang kalaban. Biglang sumagi sa isipan ng bida ang alaala ng Visconti na malubhang nasugatan ng sarili niyang kapatid, isang lalaking humahalaklak ng baliw habang nakahandusay ang kanyang kamag-anak, walang magawa. Nagliyab sa galit ang mga mata ng bida at pinalaya niya ang isang mas makapangyarihang gintong aura. Desperadong sumigaw si Dallas para patigilan siya, ngunit tila wala na sa kontrol ang puot ng binata. Mula sa VIP na pwesto, sumigaw ang kanyang pamilya ng kanyang pangalan, sinusubukang pigilan siya bago pa siya sumobra. Isang napakalakas na pagsabog ng enerhiya ang tumilapon sa pulang buhok na maharlika palayo. Samantala, pinanood lamang ito ng duke na nakahalukip-kap ang mga bisig, tila walang pakialam sa sinapit ng sarili niyang anak.
Pagkatapos, itinigil ng bida ang kanyang pag-atake at itinusok ang espada sa lupa sa mismong harapan ng kanyang kalaban. Nakahandusay sa sahig, nanginginig sa takot si Dis, at malamig na sinabi ng binata na sa susunod ay magsuot na lamang siya ng basahan. May malamig at mapagmataas na tingin, tinawag siya ng bida na, pinsan, lantad ang paghamak sa kanya. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang pamilya sa balkonahe na nakatitig sa kanya ng may pagkagulat. Mariin niyang ipinahayag na hindi na siya ang as na walang pakpak, wala na ang dati niyang kahinaan. May kumpiyansang ngiti, naisip niya na ang pag-unawang iyon ay tuluyang naglinaw sa kanyang isipan. Biglang namula ang mga mata ng binatang si Billy, o ang bida, at nang maramdaman ang isang malaynong presensya, tumingin siya sa tuktok ng hagdan. Doon niya nakita ang isang nakakikilabot na figure na binalot ng madilim at pulang aura. Nabigla ang bida nang makilala kung sino ang may-ari ng nakapanlulumong masamang kapangyarihang iyon. Tinitigan siya ng lalaki mula sa itaas na may dalisay na kasamaan at paghamak sa mukha. Pawisan sa lamig, hindi makapaniwala ang binata na ang dati niyang ama ang nakatayo sa harap niya. Hindi makapaniwala ang mga maharlika na tinalo ng bunsong anak ng Visecondi ang ikatlong anak ng pangunahing angkan. Ngunit ang pagdating ng Lord ay naglagay sa lahat sa delikadong sitwasyon, dahil tiyak na hindi niya palalampasan ang kahihiyan. Nararamdaman ng bida ang nakakatakot na presensya at humarap siya upang salubungin ang papalapit na lalaki. Nakahandusay sa lupa, tumawa ng baliw si Dals nang makita niyang dumating na sa wakas ang kanyang ama upang iligtas siya. Humantong sa harapang paghaharap ang bida at ang pinuno ng angkan, ang makapangyarihang Lord Roderick. Tinitigan siya ng matandang lalaki ng may seryoso at nagngangalit na tingin, halatang hindi nasisiyahan sa nangyayari. Paan ng puot ang mukha ng binata habang naaalala ang pangalan ng taong tumulaksil sa kanya sa nakaraan niyang buhay. Gumapang ang pulang buhok patungo sa kanyang ama at mahigpit na niyakap ang binti nito, desperadong humihingi ng tulong. Luhaang tinawag ni Des ang kanyang ama, umaasang ipagtatanggol siya laban sa bida. Itinuro niya ang binata at inakusahan itong isang bastardo na nang-ahas hamanin ang kanilang pamilya. Nagmakaawa ang maharlika sa ama na gamitin ang kapangyarihan nito upang ilagay ang binata sa tamang lugar. Ngunit bigla, dinurog ng Lord ang kamay ng sarili niyang anak sa sahig sa isang malamig at brutal na puwersa. Napasigaw si Dice sa sakit, lubos na nabigla sa hindi inaasahang parusa mula sa kanyang ama. Nangilabot ang ibang mga maharlika sa nasaksihang eksena at hindi maunawaan ang kalupitan ng lalaki sa sarili niyang anak. Maging ang kapatid ni Des ay natulala sa pagkakita sa pagdurog sa kamay ng pulang buhok. Pagkatapos, malamig na tinanong ng Lord kung bakit siya umiiyak matapos niyang kaladkarin sa putik ang pangalan ng kanilang angkan. Sa pagkakita sa nangyayari, sumigaw si Hulk, o ang kapatid, at pinakiusapan ang kanyang kapatid na tumigil sa kalupitan at huwag saktan ang bata. Ngunit binaliwala siya ng Lord at sinabi sa pulang buhok na wala itong karapatang humawak pa ng espada. Bumalot ang isang nakakabinging katahimikan sa bulwagan habang ang lahat ay nakatitig, gulat at walang masabi. Nagtagpo ang titig ng dalawang magkapatid, parehong pa ng puot. Pumasok sa pagitan nila ang binatang may itim na buhok. Itinutok ang kanyang espada sa Lord at hinarap ito. Sinabi niyang hindi pa humihingi ng tawad ang kanyang pinsan sa kanyang kapatid na babae. May mapanghamong tingin, hiniling ng binata sa kanyang tiyuhin na ipagpaliban muna ang parusa hanggang matapos ang paghingi ng tawad. Hinamak siya ng matandang lalaki at tinanong kung iniisip ba niyang may karapatan siya dahil isa lamang siyang ulila. Ngunit mahinahong sumagot ang binata na anak siya ng Visecondi at natutunan niya mula rito ang dangal ng isang kabalyero. Tila walang pakialam ang Lord sa sagot at basta na lamang tumingin sa kanyang pamilya sa balkonahe, nananatiling malamig ang kanyang ekspresyon. Inakusahan ng Lord ang binata na dinumisan niya ang reputasyon ng pangunahing angkan dahil sa kanyang asal. Pinagmamasdan ng duke ang eksena at napagtantong mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa unang inaakala.
May isa pang maharlika ang nagkomento na hindi ito maaaring lutisin bilang simpleng away ng mga bata. Isang binatang may mapusyaw na buhok ang ngumiti ng may masamang galit, tila nasisiyahan sa kaguluhang nagaganap. May isang lalaki ang nakaalala na ang ama ng bata ay nawala ang isang braso bilang kapalit ng kanyang pagtataksil. Tinanong ng Lord ang binata kung ano ang handa niyang isakripisyo kapalit ng kanyang paglalakas loob. May buong galang ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, naghanda ang binata na sumagot. Sinabi niyang hindi iyon basta away, isa iyong duel, isang paghaharap ng espada upang sagutin ang mga insulto. Nagalit ang matandang lalaki sa mapanghamong salita ng bata. Gumamit ang binata ng sariling mga salita ng Lord laban sa kanya at mariing sinabi na hindi siya uulong sa anumang bagay. Lubos na nababahala si Senador Alf para sa kanyang kapatid na si Kim Kar-yutil, na nananatiling matatag at hindi umaatres. Pinagtawanan ng mapusyaw buhok na maharlika ang sitwasyon at sinabing 10 taong gulang pa lamang ang bata. Nang inagsagalit ang mata ng Lord sa harap ng kabataang napakatapang. Sa wakas, hinugot niya ang kanyang espada, handa na para sa isang tunay na labanan. Inutusan niya ang binata na pumwesto para sa duelo. Nabigla ang bida dahil hindi niya inakalang hahamunin siya mismo ng Lord. Biglang sumugod ang matandang lalaki sa bilis na halos hindi masundan ng mata. Tumama ang hampas ng Lord sa sahig at gumawa ng napakalaking bunganga sa lakas ng impact. Nanginginig sa takot ang kapatid ng bida habang nakatanaw, wala siyang magawa upang tumulong. Desperadong sumigaw ang Visecondi sa pangalan ng kanyang kapatid upang pigilan ito. Sa sandaling iyon, tumalon ang ampon na ama ng bata upang salagin ang atake ng Lord. Nagbanggaan ang dalawang espada ng may napakalakas na puwersa sa gitna ng bulwagan. Nagsimula ang isang matindi at kumikislap na labanan sa pagitan ng dalawang magkapatid. Matapos ang sagupaan, nagmamadaling lumapit ang Visecondi upang tingnan kung maayos ang kanyang anak. Biglang may halijing yelo na umusbong mula sa sahig, na humiwalay sa dalawang panig. Nataranta ang matandang lalaki at hindi maunawaan ang nangyari. Bagamat sugatan, dahan daw ang tumayo ang bida, at nanatiling nakatindig sa kabila ng sakit. Sugatan ang kanyang mukha, ngunit nagliliyab sa matinding determinasyon ang kanyang mga mata. Mula sa malayo, pinanood lamang ng Lord ang eksena na may mapanlit na tingin. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng pangunahing bulwagan. Humabol ang Visecondi at sinalo ang binata bago pa ito tuluyang bumagsak sa lupa dahil sa matinding pagod. Tinawag ng matandang lalaki ang kanyang pangalan, halatang pa ng pag-aalala. Kahit sugatan, sinabi ng binata na nagawa niyang ipagtanggol ang kanyang kapatid at ang kanyang pangako. Pinuri siya ng Visecondi, sinasabing kahanga-hanga ang ipinakita niyang laban. Si Roderick ay tumalikod at umakyat sa hagdan ng walang sinasabi, kasunod ang kanyang anak. Sa itaas, may isang maharlika ang nagkomento na gumamit ang duke ng isang napakabatang, o pabigla-biglang, paraan upang tapusin ang sitwasyon. Sinabi nito na kung hinayaan niyang manalo ang bata, madudurog ang reputasyon ng kanilang pamilya, kaya't iyon daw ay isang makatarungang kasunduan. Sa kabila ng pagharap sa dakilang Lord, nanatiling matatag ang binata at naging isang sumisikat na bituin sa pagtitipon. Inamin ng maharlika na halos mapaupo siya sa gilid ng upuan sa kaba, sa takot na mahati sa dalawa ang angkan ng ihaim. Idinagdag pa ng matandang lalaki na paparating ang isang panahon ng kaguluhan, isang unos na maaaring hatiin ang mundo. Samantala, hawak ng Visecondi ang sugatang binata habang ang kanyang kapatid na babae ay nagmamadaling tumakbo papunta sa kanya sa bulwagan upang tumulong. Pagkaraan ng ilang panahon, sa isang maaraw na araw, makikita ang maraming lalaki na nagsasanay sa labas ng mansyon. Ilang kabalyero ang nanunood ng ensayo na may mga mukhang nagugulat at humahanga. Makikitang nagsasanay ang bida gamit ang kahoy na espada, at nagawa niyang talunin ang kanyang kalaban ng walang kahirap-hirap.
Nabigla ang isang kabalyerong nanunood sa galing ng binata at sinabing kamangha-mangha ang kanyang kakayahan. Nanatiling nakatuon ang binatang may itim na buhok sa pagsasanay habang tinawag siya ng lalaki na batang guro Aster. May isa pang kabalyero ang nagkomento na napakahusay ng bata at nakakatakot isipin na 10 taong gulang pa lamang siya. Dagdag pa nito, siya raw ang tumulak sa ikatlong anak ni Lord Roderick noong kaganapan. Ngumiti ang kaibigan nito at sinabing nakakaginhawang kwento iyon, lalo't matagal nang nangingibabaw ang pangunahing angkan. Habang patuloy ang pagsasanay, naisip ng binata na naipakita na niya ang sapat na lakas at presensya sa asembleya ng sayaw ng espada. Naniniwala siyang mapapatahimik nito ang mga boses na patuloy na nangungutya sa angkan ng Visconti at tumatawag sa kanya na isang kahihiyan. Ngunit alam ng binata na ang tunay niyang target ay ang mismong angkan ng Emheim at ang dati niyang ama. Kaya nga nais niyang subukan kung hanggang saan na ang kaya niyang abutin sa duelo nila ni Dal sa loob ng bulwagan. Habang patuloy ang matinding pagsasanay, sumagi sa kanyang isipan ang alaala ng laban niya laban sa Lord. May determinadong tingin, batid ng bida na sa kasalukuyan niyang antas, hindi pa niya kayang talunin si Roderick. Naisip niya na ang sagisag ng pakpak ay sukatan lamang ng nakatagong kapangyarihang mahika, at hindi pa niya nagagamit ang 7 pakpak. Alam ng bata na walang silbi ang ipanganak na may kapangyarihan kung hindi naman niya ito magamit, kaya tinawag niya itong nasasayang na potensyal. Sa isang mabilis na galaw, ipinagpatuloy ng binata ang kanyang ensayo at sumugod sa kanyang kalaban na may hawak na espada. Nagniningning sa matinding gintong liwanag ang kanyang mga mata habang lubos siyang nagpo-focus sa laban kontra sa kabalyero. Sa isang eksaktong hampas, nabasag ng bida ang espada ng lalaki at sumigaw, "Sino ang susunod?" Lahat ng iba pang kabalyero ay nakahandusay na sa lupa, ganap na natalo ng batang mandirigma. Biglang may isang tinig na nagtanong mula sa malayo kung muli na naman ba siyang gumagawa ng kalokohan habang pinagmamasdan ang eksena. Lumapit ang kanyang kapatid na babae at sinabing wala talaga siyang preno, ngunit tinatawag na raw siya ng kanilang ama. Sumang-ayon ang binata at nagsimulang maglakad patungo sa kanya, dinaanan ng mga kabalyerong nakahandusay sa lupa. Napansin ng binata ang kasuotan ng dalaga at tila nagulat sa kanyang napiling suot. Humarap ang dalaga at nagtanong kung ano ang problema, may kuryosong ekspresyon sa mukha. Sinabi ng binata na bihira siyang makitang suot iyon at tinanong kung hindi ba niya kinamumuhian ang ganung uri ng damit noon. Ngumiti ang dalaga at sinabing kailangan ng balanse ang lahat, at nanais din niyang magbago gaya ng hangarin ng kanyang kapatid na huwag manatili sa dating anyo. Medyo nalito ang bida sa sagot ng kanyang kapatid at hindi agad naunawaan ang ibig niyang sabihin. May ngiti, kinuha ng dalaga ang kanyang ensayong espada at sinabing kapag bumalik siya, maglalaan siya ng maraming oras kasama niya. Napangiti ang binata sa kilos ng dalaga, halatang natuwa sa determinasyon ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Biro ng binata na sana ay maghinay-hinay ang kanyang kapatid sa susunod nilang sabayang ensayo. Makalipas ang ilang sandali, kumatok ang binata sa pinto ng tanggapan ng kanyang ampon na ama bilang tugon sa tawag nito. "Paumanhin po," sabi niya bago pumasok sa silid at matagpuan ang Visconti na nakaupo sa likod ng mesa, seryoso ang mukha. Tinanong ng binata kung ano ang kailangan ng matanda, at pinaupo lamang siya nito upang mag-usap sila. Umupo ang bida sa sofa at tahimik na naghintay. Kalmado ang ekspresyon sa mukha. Sinimulan ng matandang lalaki ang usapan sa pagsasabing 10 taon na ang lumipas mula nang tanggapin nila siya sa pamilya. Dagdag pa niya na balak sana niyang maghintay hanggang sa mas tumanda pa ang binata bago buksan ang paksang ito. Pagkatapos, inilapag ng Visconti ang isang singsing sa ibabaw ng mesa. Nabigla ang binata at tinanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ng matanda na ang singsing na iyon ang patunay ng susunod na pinuno ng kanilang angkan. May seryosong tingin, sinabi niyang nais niyang si Aster ang humalili sa kanya bilang pinuno, dahilan upang magnining ang mga mata ng binata.
Ipinaliwanag ng Viceconde na Maislan ang kalagayan ng kanilang angkan sa kasalukuyan, alam na iyon ng binata. Kahit sangay lamang sila ng angkan ng Enheim, mayroon pa rin silang sariling lupain na dapat ipagtanggol. Mariin ding sinabi ng matanda na hindi maaaring manatiling bakante ang pwesto ng susunod na pinuno. Tinanong ng binata kung sang-ayon ba ang kanyang mga kapatid na babae sa biglaang desisyong ito. Sumagot ang matanda na ipaaalam niya iyon sa lahat sa akademya ng mga kabalyero, kung saan naruroon ang kanyang mga kapatid. Naalala ng binata ang dalawa pa niyang kapatid na sina Marv at Kudo, at nagtanong kung malalaman din ba nila ang balita. Sa kanyang isipan, napangiti siya, alam niyang hindi sila matutuwa rito, lalo na si Kudo. Ipinaliwanag ng ampon na ama na galit lamang si Kudo dahil ipinanganak siyang may 7 pakpak. Dahil dito, tumayo ang bida at tinanggihan ang alok na maging susunod na pinuno ng pamilya. Inamin niyang hindi pa niya kayang kontrolin ang kanyang mahika at muntik na niyang masaktan ang sarili niyang kapatid dahil sa kanyang pagiging hilaw. Mariing sinabi ng binatang may itim na buhok na walang makakapagpabago ng loob ng isang galit na kapatid, at aminado siyang hindi pa siya handa. Tahimik na pinagmamasdan ng matandang lalaki ang naging desisyon ng kanyang anak, kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon. Sinabi ng Viceconde na madalas siyang mapaisip kung ang binata ba ay talagang isang karaniwang bata lamang. May ngiti, ipinaliwanag ng Viceconde na inihanda niya sana ang singsing bilang gantimpala para sa asembleya, at binuksan niya ang isang kahon. Ngunit dagdag pa niya, tila mas pipiliin ng binata ang laman ng kahon na iyon. Nanlaki ang mga mata ng binata sa gulat nang makita ang laman ng kahon at napatanong sa sarili, ano yun? Ibinunyag ng matandang lalaki na iyon ang mahiwagang espada na Gram, isang kayamanan ng kanilang angkan. Ito ang manlalaman na talam, ang tanging sandatang kayang kontrolin ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Dinala ng Viceconde ang binata sa isang kagubatan at sinabing ang lugar na iyon ang gagamitin nila para sa balak niya. Nagtaka ang binata kung bakit hindi sila sa bulwagan ng ensayo, ngunit sinabi ng matanda na pag-iingat iyon. Naalala rin niya na madalas makabasag ng mga gamit ang kanyang anak sa tuwing nagsasanay. Ipinaliwanag ng Viceconde na ang Gram ay isang tanyag na espada na ipinapamana lamang sa panganay ng kanilang angkan. Sa kamay ng matandang lalaki, nagliwanag ng matindi ang espada habang ina-activate ito, nagpapakawala ng napakalakas na kapangyarihan. Lubos na nabigla ang bida sa kanyang nasaksihan, hindi maunawaan ang nangyayari. Napansin ng binata na wala talagang pisikal na talim ang sandata at napaisip kung espada ba talaga iyon. Ngunit pinalusog ng kanyang ama ang sandata ng mahika, at isang pulang talim ng enerhiya ang sumibol mula sa hawakan. Ipinaliwanag ng Viceconde na ang sandata ay isang talim ng potensyal, na nabubuo ayon sa kapangyarihan ng may hawak. Kasunod nito, isang napakalakas na bagzo ng pulang enerhiya ang rumagasa at winasak ang lahat sa daraanan nito sa loob ng kagubatan. Lumikha ang hampas ng isang puyo ng hangin at alikabok, patunay ng napakalakas na kapangyarihan ng mahiwagang espada. Nagbabala ang matandang lalaki na maaaring maubos ang lakas ng gagamit ng espada dahil hinihigop ito ng talam, at may madilim itong kasaysayan. May seryosong tingin, inialok niya ang espada sa binata at tinanong kung nais niya itong subukan. Walang pag-aatubili, hinawakan ng binata ang hawakan ng espada gamit ang 2 kamay, handang subukan ang sarili niyang kapangyarihan. Binalot siya ng gintong aura habang ipinupukas niya ang kanyang mana sa sandata upang likhain ang sarili niyang talim. Biglang sumabog ang gintong enerhiya sa napakalakas na puwersa, at halatang hirap ang bata na kontrolin ito. Napagtanto niyang kusang dumadaloy ang kanyang mana papunta sa espada, kahit hindi niya ito inuutusan. Isang napakalaking sinag ng liwanag ang bumulusok paitaas sa kalangitan, at napansin ito ng isa sa mga kabalyero sa looban. May nagtanong kung may kometa bang bumagsak, ngunit sinagot ng kaibigan niya na kabaligtaran, may isang bagay na lumipad papunta sa langit. Pinagmamasdan din iyon ng kanyang kapatid,
At may isang lalaki ang nagtanong sa isa pa kung ano ang ibig sabihin nito. Tumangala ang kanyang kapatid at sinabing sigurado siyang gawa iyon ng bida. Ngumiti ang binata habang hawak ang espada at sinabing kamangha-mangha ang sandata. Ngunit itinuwid siya ng kanyang ampon na ama, hindi raw ang espada ang kahanga-hanga. Itinuro niya ang langit at sinabing ang kapangyarihan ng bata ang tunay na nakakabilib. Ipinaliwanag ng Visecondi na wala pang sinuman sa kanilang lahi ang nagkaroon ng sagisag ng 7 pakpak. Naniniwala siyang kapag tuluyang na-control ng binata ang kanyang kapangyarihan, malalampasan pa niya si Lord Roderick. Sa kanyang isipan, naisip ng Visecondi na balang araw ay magiging mas malakas pa ang ampun niyang anak kaysa sa kanya at sa kapatid niya. Gayunpaman, nagbabala siya na ang napakalaking kapangyarihan ay laging nagbubunga ng alitan. Kung mabubunyag na may 7 pakpak ang binata, tiyak na magiging problema iyon. Magkakaroon ng inggit at puot laban sa kanya, may mga taong susubukang samantalahin siya, at may mga magtatangkang pumatay sa kanya dahil ituturing siyang banta. Upang hindi magsisi ang bata sa pagiging mahina, inunat ng Visecondi ang kanyang kamay. May seryosong tingin, hiniling niyang palakasin ng binata ang sarili habang may panahon pa siyang magsanay. Mahigpit na kinamayan ng bida ang matanda at nanumpang hindi na siya muling mamumuhay sa kahabag-habag na buhay. May matibay na determinasyon, nagpasalamat siya sa ama at nangakong pag-aaralan at kokontrolan ang 7 pakpak at ang espada. Lumipas ang 3 araw, at buong galak na tinanggap ng pamilya ng Visecondi ang pagdating ng mga panauhin. Dumating ang 2 dalaga, at ang pulang buhok ay dramatikong inanunsyo ang kanyang pagbabalik. May kaunting eksaheradong kilos, halatang masaya siya na sa wakas ay nakauwi na. Ibinuko niya ang kanyang mga bisig at humiling ng yakap ng muling pagkikita para sa kanyang mga nakababatang kapatid na babae. Ngunit tumakbo ang mga bata upang yakapin ang puting buhok na dalaga, tinatawag siyang Ate Malfa. Naiwang nakabuka ang mga bisig ng pulang buhok at napatanong siya, bakit walang yumayakap sa akin? Nagreklamo ang isa sa mga bata na palagi raw ginugulo ng ate ang kanilang buhok nang walang ingat. Nahihiya, itinanggi iyon ng pulang buhok at sinabing hinding-hindi niya gagawin iyon sa kanyang mga kapatid. Bigla siyang lumingon at nakita ang kapatid na nakatayo malapit sa hagdan, pinagmamasdan ang eksena. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Kudo at mahigpit na niyakap ang isa pang dalaga. Nagreklamo ang dalagang may rosas na buhok habang masyadong mahigpit ang yakap ng kanyang kapatid na ayaw siyang pakawalan. Nakita iyon ng dalagang may puting buhok at tinanong ang kanilang ama kung nasaan si Aster. Sinimulan ng Visecondi ang pagsagot sa tanong ng kanyang anak na may payapang ngiti. May seryosong tingin, napalingon si Kudo nang marinig ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ampon na kapatid. Samantala, nagsasanay ang binata sa kagubatan at nagpakawala ng isang pagsabog ng pulang enerhiya. Mabilis niyang iniiwasan ang sarili niyang atake, na tila wala pa rin sa kontrol. Hinggilan at pinagpapawisan ng malamig, napagtanto niyang hindi pa rin niya lubusang nakokontrol ang mahiwagang espada. Naisip niyang kaya niyang likhain ang talam, ngunit nasa sukdulan na siya sa simpleng pagpapanatili nitong matatag. Sa gitna ng nawasak na paligid, napatanong ang binata kung ano ang kailangan niyang gawin upang maging tulad ng kanyang ama. Biglang may isang tinig na pumuri sa kanya, sinasabing lumagpas na siya sa inaasahan, at si Kudo ang papalapit sa kanyang direksyon. Nagtaka ang binata kung nakabalik na ba siya, at nagreklamo ang pulang buhok na hindi man lang siya sinalubong sa pag-uwi. May mapanuyang ngiti, tinawag siya ng dalaga na malamig dahil hindi siya dumating upang batiin siya. Inakusahan pa niya ang binata na inaakala raw nitong espesyal siya at sinabing narinig niya ang tungkol sa asembleya ng espada. Ngunit sumagot ang binata na ganun din siya, batid ang mga nagawa ng dalaga bilang apprentice na kabalyero. Dagdag pa niya, siya lamang ang tumanggap ng medalya ng karangalang kabalyero ng taon. Sinabi ng pulang buhok na kung hindi niya man lang iyon nakamit, hindi niya kailanman mapapalitan ang kanilang ama.
Pagkatapos, tinanong niya kung tinanggihan ba ng binata ang posisyon ng tagapagmana dahil sa kanya. Sa isipan ng binata, naisip niyang ang ama ang nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at ipinaliwanag na hindi yun ang kanyang intensyon. Ipinaliwanag lamang ng binata na hindi pa niya nararamdaman ang sarili na karapat-dapat na akuan ang ganoong kalaking responsibilidad. Tumalikod ang pulang buhok at nagsimulang maglakad palayo, binabanggit ang kanilang ama at kapatid. Inakusahan niya ang binata na malupit, dahil alam nito ang kanyang pangarap ngunit ganoon pa rin ang naging pasya. Lubos na nalito ang binatang may itim na buhok sa naging reaksyon ng kanyang kapatid. Bigla, sumugod ang dalaga at inatake siya ng espada, nagpapakawala ng isang bagzo ng enerhiya patungo sa kanya. Hiniwan ng atake ang hangin at mabilis na rumagasa, binuwal ang isang puno sa dinaanan nito. Nagulat ang binata at muntik ng tamaan, ngunit nakaiwas siya sa huling sandali habang sumabog ang punong tinamaan. Galit na tinanong ng binata kung bakit siya biglang inatake ng ganoon, nang walang anumang babala. Kalmado lamang na sumagot ang dalaga na matagal na silang hindi nag-eensayo, kaya sinusubok lamang daw niya ang kakayahan nito. May kumpiyansang ngiti, binalaan niya na sa susunod ay ibubuhos na niya ang buong lakas. Tinangkal ng binata na magpaliwanag na hindi pa kumpleto ang kanyang espada, ngunit sinagot siya ng dalaga kung magdedahilan din ba siya sa harap ng kaaway sa totoong labanan. Nabigla ang binata sa tanong at napaisip tungkol sa kahulugan ng kaaway. Sinabi ng dalaga na ang isang kabalyero ay dapat laging handa, at kung mag-aatubili siya, didurugan siya. Muling sumugod ang dalaga, at naisip ng binata na tila nilalaro lamang siya. Naisip niya na nasa sukdulan na siya sa pagsisikap na kontrolin ang kanyang magulong kapangyarihang mahika, ngunit naunawaan niyang wala siyang pagpipilian. Kung seryoso ang kanyang kapatid, kailangan din niyang magpakawala ng kanyang enerhiya.